sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Mga bansang miyembro ng ASEAN hinikayat na magkaisa upang mapalakas ang ekonomiya at maliliit na negosyo sa riyon. Indonesian President Joko Widodo nasa bansa na para sa ASEAN Leaders Summit. Bagong ruta naman ang roll-on, roll-off mula Pilipinas hanggang Bitong, Indonesia, ilulunsad naman sa linggo. Russia nanawagan sa Amerika na itigil na ang pagpapadala ng hukbo at defense missile sa South Korea. Hepe at ilang tauhan ng Station 1 ng Manila Police District inalis na sa pwesto. Kaugnay ng natagpuang umano'y lihim na selda sa kanilang estasyon. Pamamahagi ng claim sa mga biktima ng paglabag ng karapatang pantao noong martial law uumpisahan na sa ikalawang linggo ng Mayo. Niribis ang patakaran sa pag-phase out ng mga lumang pampasaherong bus ng LTFRB, tinutulan ng ilang bus operator. Transportation Department nanindigang hindi ipagagamit sa publiko ang mga bagong bago ng MRT kung walang certification mula sa International Third Party Audit Team. Una sa ating mga balita, dumating na sa bansa ang ilang leader ng mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para dumalo sa Formal Leaders Summit bukas. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Joyce Balancio, live. Joyce? Yes, magandang gabi sa iyo, Angela. Magkakasunod na nga dumating sa bansa kaninang hapon ang ilan sa mga leader ng mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Pasado alas 2 kanina nang lumapag ang eroplano ni Cambodia Prime Minister Hun Sen sa Ninoy Aquino International Airport kung saan sinalubong siya nila Manila International Airport Authority General Manager Ed Monreal at Energy Secretary Alfonso Cusi. Sinundan nito ng pagdating ni Indonesia President Joko Widodo na inabangan naman ni Agriculture Secretary Emmanuel Piñol at Air Force Chief Edgar Falurina. Dumiretso naman sa Malacanang si Widodo para sa state visit at pulong kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang minuto lang din, Angela, nakalipas ay dumating na rin sa bansa si Myanmar State Councilor Aung San Suu Kyi, Vietnam President Nguyen Xuan Phuc at Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Ang mga leader na ito, Angela, ay nakatakdang dumalo sa ASEAN Summit na gaganapin sa PICC bukas. Samantala, sa kakatapos ng DENA press conference dito sa International Media Center, nagpahayag ng pagkabahala ang ASEAN sa lumalalang tensyon sa Korean Peninsula kasunod ng dalawang nuclear test at missile launches ng North Korea. Hinihikayat ng ASEAN ang North Korea na sumunod sa mga obligasyon nito na napapaloob sa mga batas at resolusyon ng United Nations Security Council pagdating sa international peace and security. Hinihikayat din ng ASEAN na mag-exercise ng self-restraint ang North Korea para humupa na ang tensyon. Pakinggan natin, Angela, ang pahayag ni Robespierre Bolivar, ang acting spokesperson ng Department of Foreign Affairs. ASEAN also urges the DPRK and all parties concerned to exercise self-restraint in order to de-escalate the tension and refrain from actions that may aggravate the situation. ASEAN supports the denuclearization of the Korean Peninsula and, in this regard, calls for the resumption of dialogue on the Korean Peninsula to diffuse tensions and create conditions conducive to peace and stability. Angela, bukas na nga gaganapin ang pinaka-main event ng ASEAN ngayong linggo at yan ang Leaders Summit na gaganapin sa PICC na pangungunahan ni President Rodrigo Duterte at ang aabangan ng bansa ngayon, Angela, ay kung ano ang magiging posisyon o kung maglalabas man ng statement of position ng ASEAN pagdating sa iba't ibang issue sa rehiyon, partikular na nga ang agawan ng teritoryo sa disputed islands sa South China Sea. Angela? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio, live na nag-ulat mula sa Pasay City. Sumentro naman sa kahalagahan ng pagkakaisa ng mga bansang miyembro ng ASEAN ang Prosperity for All Summit kanina. Binigyang diin din sa pulong ang pagpapalakas bilang iisang ekonomiya ang ASEAN region, gayon din ang kontribusyon at pagtulong sa mga maliliit na negosyo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok.
Nananatili pa ring malaking hamon ng pagpapatatag sa ASEAN Economic Community. Sa kanyang keynote address sa Prosperity for All Summit kanina, ipinakita ni Malaysian Prime Minister Najib Razak sa business leaders ang takbo ng ekonomiya sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations. Ayon sa Prime Minister, hindi pa rin ganap na natutugunan ang pangangailangan sa economic stability sa riyon. Ito ay dahil hindi pa lubos na naipapatupad ang malayang palitan ng kalakalan, serbisyo at pamumuhunan. The big challenge is to ensure that the integration of our individual economies that is necessary for ASEAN itself to become a significant world market. We have to bring down further the trade tariffs that still exist. Kung magtatagumpay anya ang ASEAN integration, maaaring maging trillion-dollar economy ang riyon sa susunod na 2 dekada. Naniniwala rin si Razak na mahalagang maging economically stronger ang ASEAN region upang malabanan ang banta ng populism at extremism. Ibig sabihin, kung maipapamahagi ang economic growth, mababawasan ang mga taong mahihirap na maaaring mapagsamantalahan ng mga elitista at maabuso ng mga terorista. Samantala sa talumpati naman ni Vice President Leni Robredo, tinalakay niya rin ang kahalagahan ng small and medium enterprises o maliliit na negosyo. Anya malaki ang kontribusyon ng SMEs sa pag-unlad ng bansa kaya dapat silang mabigyan ng ayuda. At the Office of the Vice President, we are passionate about inclusive growth because to us, the poor should be more than just statistics. Ang summit na ito ay inorganisa ng ASEAN Business Advisory Council bilang bahagi pa rin ng pagkilala sa ika-50 taon ng pagkakatatag ng Association of Southeast Asian Nations. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Bubuksan na sa araw ng Linggo ang Davao General Santos to Bitong Ro-Ro shipping route na inaasahang magpapalakas sa trade relations ng Pilipinas at Indonesia. Ito ang balita ni Victor Cosare. Pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Indonesian President Joko Widodo ang pagbubukas ng bagong roll-on, roll-off shipping route mula Pilipinas hanggang Indonesia sa Linggo. Inaasahang mapapabilis nito ang pagbiyahe ng mga produkto at mapapalakas ang ugnayang pangkalakalan ng dalawang bansa. Ang kasalukuyang Manila-Jakarta Bitong route tumatagal ng 3 hanggang 5 linggo ang biyahe. Pero sa bagong ruta na Davao Gensan Bitong route, aabutin lang ng mahigit 24 na oras ang shipping time maliban sa oras ng pamamalagi sa pantalan. Mas makakatipid din ang mga negosyante sa bagong ruta. $700 lang ang babayaran para sa isang 20-foot container kumpara sa $2,200 na binabayaran sa dating ruta. Isang barko ng Asian Marine Transport Corporation na kayang maglaman ng 500 20-foot container ang bibiyahe isang beses sa isang linggo. Probably now what we can ask from our government is to help us ease the taxation for the petroleum products that's going to be used for this route and to give an exclusivity for the shipping line initially for a certain number of years just for this route to take off. Ngunit hindi lahat ng produkto ay maaaring ipasok sa Indonesia. Ipinagbabawal pa sa ngayon ang pharmaceutical at cosmetic products, sapatos at mga laruan, pati ang mga sariwang prutas. Hindi naman aalisin ang lumang ruta kahit bukas na ang bagong Philippine-Indonesia Ro-Ro route. That is one of the main objectives is to decongest Manila. But it really depends on the shipping lines if they would opt to take the alternative route. Samantala, tiniyak naman ni Assistant Secretary Romeo Montenegro ng Mindanao Development Authority na ligtas daanan ang bagong ruta ng Mindanao-Indonesia Ro-Ro. For this launch on Sunday, part of the mechanisms that were activated is the role of the Philippines-Indonesia Border Patrol mechanism, where the need to ensure that security concerns are well covered. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Nanawagan ng Russia sa Estados Unidos na itigil na ang ginagawa nitong destabilisasyon sa bansang Syria at ang pagpapadala nito ng anti-missile system sa South Korea. Samantala, iginiit ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na pakikipagtulungan at hindi pakikipag-alyansa militar ang nais si Pangulong Duterte sa bansang Russia. Ito ang balita ni Ronald De Guzman. Sumento
Sentro sa isinagawang Moscow Security Conference ngayong taon ang mga issue hinggil sa global at regional security, gaya ng paglaban sa international terrorism, problema sa seguridad sa Europa at Asia-Pacific region. Ang nabanggit ko dyan kanina, ang interest natin is South China Sea na sana sumunod yung mga ibang claimants ng ayon sa international law. Tinalakay din kung anong papel na ginagampanan ng defense agency ng bawat bansa sa pagpapaigting ng seguridad sa iba't ibang rehiyon sa mundo. Kaya naman, nanawagan ng Russia sa Amerika na itigil ang pagpapadala ng mga missile defense system at mga hukbo nito malapit sa border ng Russia na direktang naglalagay ng banta sa kanilang seguridad. Isa si Defense Secretary Delfin Lorenzana sa mahigit 700 defense representative ng 86 na bansa na dumalo sa nasabing pagpupulong noong Miyerkules at Huwebes. Nilinaw nito na military cooperation at hindi pakikipag-alyansang militar ang pakay ni Pangulong Duterte sa nakatakdang pagbisita nito sa Russia sa Mayo. Economic at saka military. Hindi naman military alliance Cooperation lang Nabuksan natin yung agreement that we can exchange ideas. Sabi naman ni Presidente, our only alliance is with the US. We will not be allying ourselves with any more countries, sabi niya. Ang ginagawa lang natin gumagawa lang tayo ng maraming kaibigan. Bagamat magkakaroon ng partisipasyon ang mga sundalong Pilipino sa military exercises ng Russia, tuloy pa rin ang balikatan exercises ngayong taon na lalahukan ng mga sundalong Pinoy at Amerikano sa iba't ibang lugar sa Luzon at Visayas ngayong Mayo. Tila nasa gitna ngayon ng dalawang nagigiriang military superpower ang sitwasyon ng Pilipinas. Ngunit, ayon kay Secretary Lorenzana, mahalaga ang kapitbahay na malapit sa panahon ng pangangailangan. Ngunit, wag din namang kalimutan ang malayong kaibigan na kahit kung minsan ay may tampuhan. Ronald De Guzman, UNTV News and Rescue, Moscow, Russia. Naniniwala ang Center for International Law na mahaba-habang proseso pa ang dadaanan ng inihaing reklamo laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ito ay dahil kailangan pang maresolba ang issue sa jurisdiksyon ng ICC sa reklamo. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Nahaharap ngayon sa reklamong crimes against humanity sa International Criminal Court si Pangulong Rodrigo Duterte at 11 senior officials ng pamahalaan. Inihain ito ni Attorney Jude Sabio sa aligasyong sangkot ang Pangulo sa pagpatay ng Davao Death Squad nung mayor pa si Duterte ng Davao City. Ang Pangulo din anya ang nasa likod ng umano'y kaso ng extrajudicial killing sa bansa kaugnay ng kanyang anti-drug war. Ngunit ayon sa Center for International Law, mahaba-habang proseso pa ang daraanan ng reklamo. Isa rin sa mga kailangang tingnan ay kung may jurisdiction ba ang ICC sa mga akusasyon ni Sabio. Hindi po retroactive yung jurisdiction ng ICC, prospective po yun as of the day when we became a party, which was sometime in October 2011. So anything before that will be outside of the temporal jurisdiction of the ICC except if we consent to it. Kailangan din anyang mapatunayan na walang investigasyong ginagawa ang pamahalaan sa mga napapaslang sa kampanya kontra droga. Kailangan mapatunayan na unwilling or unable yung ating pamahalaan na litisin yung mga may sala, kagaya nung inaakusa na mayroong wave ng crimes against humanity sa Pilipinas. So mahabang proseso po yan. Susuriin din muna ng pre-trial chamber ng ICC kung may basehan ang akusasyon laban kay Duterte. Kaya't kailangan ding makapagpakita ng konkreto at detalyadong ebidensya gaya ng naisampang mga kaso dito sa Pilipinas. Pero sa ngayon, wala pang nakikitang matibay na ebidensya ang Center Law na pwedeng magdiin sa Pangulo. Kung hindi po yan magiging successful, isasantabi lang yan ng ICC pero hindi ibig sabihin na tapos na po. Dahil yung ibang partido maaari pa rin po magpadala siguro ng mas detalyado at mas may ebidensyang mga reklamo. Ipinagkibit balikat naman ni Pangulong Duterte ang reklamo laban sa kanya sa ICC habang sinabi naman ng Malacanang na bahagi lamang ito ng propaganda laban sa Pangulo. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. Hepe at ilang tauhan ng Station 1 ng Manila Police District inalis na sa pwesto. Kaugnay ng natagpuang umano'y lihim na selda sa kanilang estasyon. Pamamahagi ng claims sa mga biktima ng paglabag ng karapatang pantao noong martial law uumpisahan na sa ikalawang linggo ng Mayo.
Mga mahihirap na estudyante, prioridad sa programang libreng matrikula sa state universities and colleges ayon sa CHED. Uumpisahan na ng Human Rights Victims Claims Board sa ikalawang linggo ng Mayo ang pamimigay ng bayad pinsala sa mga biktima ng martial law sa panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nasa 300 milyong piso ang paghahati-hatian ng 4,000 claimants sa unang batch ng pagbabayad ng danyo sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Ibinase ang halagang matatanggap sa pinsalang tinamo kung saan nilapatan ito ng puntos ng claims board. Ang pinakamataas ay 10 points para sa mga pinatay o biktima ng enforced disappearances o mga nawala. Ang bawat puntos ay katumbas ng 25,000 piso, subalit kalahati muna ang matatanggap ng mga biktima. Ayon kay Chairperson Lina Sarmiento, pinadalhan na nila ng kopya ng resolusyon ang mga lehitimong claimants o kaanak at kung walang apila ay makukuha na nila ito agad. Ibibigay ang pera sa pamamagitan ng cash card na mula sa Land Bank. Ibig sabihin, natanggap na nila yung kopya at lumampas na yung 10 araw na period ng pag-a-appeal, yun yung unahin nating mapondohan ang kanilang cash card. Isa sa nakatanggap ng resolusyon ay si Mang Dani na siyang National Coordinator ngayon ng SELDA o Samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto. Nakaranas niya siya ng torture sa kamay ng militar noong early 80s. Parang dinala ako sa isang yung ground, yung basement. Isang basement, napakalakas ng echo. Tapos doon, ang ginamit sa akin, yung inuumpog yung ulo ko sa pader. Kapag hindi ko sinasagot yung tanong, inuumpog yung ulo ko sa pader. Nasa 3 hanggang 5 beses yun. Isa sa hinahabol ngayon ng mga claimant ang non-monetary benefits gaya ng mga pampagamot at pampaaral sa kanilang mga anak. Sa May 8 ay magkakaroon ng ceremonial distribution ng cash card sa opisina ng Claims Board sa University of the Philippines, Diliman. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patuloy na nananawagan ng hustisya ang mga kaanak at iba pang supporter ni Jonas Burgos 10 taon matapos itong dukutin at hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Ito ang balita ni Leslie Longboen. Ang kanilang nahuli! Nagprotesta kanina sa harap ng Camp Aguinaldo ang mga grupong karapatan, Desaparecidos at SELDA kasama ang mga kaanak ng dinukot na aktivistang si Jonas Burgos. Ito na ang ika-10 taon mula nang dukutin si Burgos sa isang mall sa Quezon City. Si Burgos ay anak ng law activist at press freedom fighter na si Jose Burgos Jr. 10 taon na siyang hinahanap, 10 taon na namin siyang pinipilit na makita. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Siguro baka pwede kaming tulungan ni President Duterte na nailitaw ang aming kapatid. Batay sa mga testigong nakausap ng Commission on Human Rights, isang First Lieutenant Harry Baliaga Jr. na nooy kabilang sa 56th Infantry Battalion ang nanguna sa pagdukot kay Burgos. Idinadawit naman ang kasalukuyang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Eduardo Año na siyang hepe ng Intelligence Division ng militar nang mangyari ang insidente. Taong 2011 nang magsampa ng reklamo sa Department of Justice si Edita Burgos, ina ni Jonas Burgos, laban sa mga opisyal ng militar na isinasangkot sa pagdukot. Samantala, hindi naman nawawala ng pag-asa, di lamang ang pamilya ni Burgos kundi ang mga kaanak ng iba pang mga dinukot na aktivista na makakamit pa rin nila ang katarungan. Umaasa kami na dito kay Pangulong Duterte na may bibigay ang aming inaasam-asam na hustisya, na maparusahan yung mga may kagagawan ng pagdukot. Leslie Longboen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inalis na sa pwesto ang hepe at ilang tauhan ng Station 1 ng Manila Police District kaugnay ng umano'y natagpo ang lihim na selda sa kanilang presinto. Ininspeksyon na rin kanina ng National Capital Region Police Office ang sinasabing secret cell. Ito ang balita ni Grace Casit. Malinis na ang umano'y lihim na selda sa Manila Police District Station 1. Inalis na ang mga inmate na ikinulong dito at inilipat na sa regular na detention cell.
Inalis na rin sa pwesto si Station 1 Manila Police District Chief Police Superintendent Robert Domingo at ilang tauhan ng Station 1 Drug Enforcement Unit habang iniimbestigahan ng PNP Internal Affairs Service ang kanilang kaso. Kagabi na diskubre sa surprise visit ng Commission on Human Rights ang umano'y secret cell na may 12 bilanggo. Dito umano tinatago ang mga inmate at pinatutubos sa kanilang mga kaanak. Subalit itinanggi ito ni Domingo. Aniya kagabi lang naaresto ang mga inmate na nadatna ng CHR kaya hindi agad isinama sa congested detention cell nila. Sabi ng CHR, bakit daw sama-sama ang mga nakakulong sa kulungan ko na inquested at hindi inquested? Kaya sir, dinimanda nila si Colonel Ulsano noon. Kaya yung pag-upo ko, nag-isip ako sir ng paraan na baka maghaya ako doon. Kaya sir, sabi ko, sayang yung space sir, bare lang. Min-maximize ko sir para hanggat hindi na-i-inquest sir, pinaprocess yung booking, yung piano, yung mga, doon muna sila sir. Pagkatapos ma-inquest, tsaka ko na ililipat. At kung ang mga inmate na ikinulong sa secret cell ang tatanungin, mas gusto nila doon dahil hindi umano siksikan. Nakakaiga po kami rin. Positibo naman ang pagtanggap ni NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde sa inspeksyong ginawa ng CHR. Nangako ito na pananagutin ng mga pulis na mapapatunayang umabuso sa tungkulin. Hindi natin tinotolerate yan. This will all be investigated. Hindi natin gina-justify yung ginawa ng mga tauhan natin. Hindi natin din tinotolerate yan. Samantala, positibo naman ang pananaw ng Malacanang sa agarang aksyon ng PNP NCRPO na alisin sa pwesto ang hepe at ilang tauhan ng MPD Station 1. Tumanggi nang magkomento ang Malacanang hanggat hindi pa natatapos ang ginagawang investigasyon ng pulisya hinggil sa insidente. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Tondo, Manila. Naniniwala si Vice President Leni Robredo na dapat palawigin sa 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay. Nais rin niyang maibaba sa barangay level ang programang bottom-up budgeting ng pamahalaan. Ito ang balita ni Danny Munar. Dumalo sa konbensyon ng Liga ng mga Barangay sa Cabanatuan sa Nueva Ecija si Vice President Leni Robredo kahapon. Sa kanyang talumpati, hinikayat niya ang mga lokal na opisyal na palakasin ang kanilang barangay sa pamamagitan ng pagpapatupad ng sustainable programs. Muli rin sinabi ni VP Robredo na dapat palawigin sa 5 ang kasalukuyang 3 taong termino ng mga opisyal ng barangay. Ito ay upang matiyak na maayos na may patutupad ang mga proyekto na makakatulong sa pagbunlad ng isang bayan. Ang asawa ko po isa sa mga pinakamalaki niya pong advokasya, yung pagpalakas ng mga local government units, particularly yung mga barangay. Nais rin ni VP Robredo na may baba sa barangay ang bottoms-up budgeting para sa anti-poverty project ng Aquino administration noon. Sa ilalim ng programa, popondohan ng pamahalaan ng livelihood projects na higit na kailangan ng mga residente sa isang munisipyo o syudad sa bansa. Sang-ayon naman ang ilang opisyal ng barangay sa Nueva Ecija sa mga panukala ni Robredo. Napakainam, napakaganda yung ganitong may pagtitipon na napapag-usapan po yung pagpapalakas patungkol po sa barangay. Isang napakalaking bagay po yan na matulungan po tayo ng ating Vice Presidente na sana may sulong pa po itong mga programang ito. Kakaibat po ng mga programa pa na maraming mga programa pa na maaaring makatulong dito po sa ating bansa. Samantala, muli namang iginiit ni Robredo ang kanyang pagtutol sa panukalang gawing appointment basis ang barangay positions. Baka bumalik tayo sa panahon ng palakasan ulit. Alam naman po natin kayo pong lahat na nakaupo ngayon, pinagpaguran nyo yung pagkapanalo sa posisyon. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Saklaw ng nakalaang pondo ng Commission on Higher Education para sa libreng tuition fee ng mga nais mag-aral sa kolehiyo, ang lahat ng mahihirap, anuman ang edad. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Muling binigyang diin ng Commission on Higher Education na prioridad nilang mabigyan ng libreng tuition fee ang mga mahihirap. Anuman ang edad, ngunit porsigidong mag-aral sa kolehiyo. Lalong-lalo na ang mga natigil dahil sa kawalan ng panustos sa pag-aaral. Kunyari yan, graduate ng 1990s, hindi natin dinidiscriminate yan kahit medyo may edad na yan. Tapos yung curriculum naman na pinanggalingan niya, okay pa rin naman yon, hindi naman masyado nagbabago. So titingnan lang natin kung ilan yung makikredit from dati pa hanggang sa ngayon. Pagkatapos noon, pag tinanggap siya, libre din ang tuition niya.
Subsidized ng pamahalaan ang tuition fees ng mga estudyante, anuman ang piliing kurso sa kolehiyo. Ang tanging babayaran na lamang ng mga estudyante ay ang mga miscellaneous fees. Basta pumasok ka sa school, wala kang babayaran tuition. Kahit magkano man yung tuition fee ng SUC mo at kahit ilang units pa ang kukunin mo. Nilinaw naman ng CHED na hindi nakasama rito ang mga may tinatanggap ng scholarship grants mula sa mga non-government organizations at iba pa. Ikinatuwa naman ni Mang Tristan ang libreng tuition fee program ng pamahalaan. Planong mag-aral ng kanyang anak sa University of the Philippines sa Quezon City pagka-graduate sa grade 12 sa 2018. Bilang magulang po, malaking tulong po sa amin yun. Yung cost of living allowance po dito medyo malaki. Lalong-lalo na po ito makakatulong po ito sa aming pamilya. Dito po sa UP po sana. 8 bilyong piso ang pondong inilaan ng pamahalaan para sa matrikula sa kolehiyo ng mga kabataang determinadong mag-aral at umasenso mula sa kahirapan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Dalawang 713 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Niribis ang patakaran sa pag-phase out ng mga lumang pampasaherong bus ng LTFRB, tinutulan ng ilang bus operator. Transportation Department nanindigang hindi ipagagamit sa publiko ang mga bagong-bago ng MRT kung walang certification mula sa International Third-Party Audit Team. 13 atleta ng palarong pabansa may potensyal na mapasama sa drafting ng sports team ng isang college university sa Maynila. Ninagdaan ang mga kasunduang magpapaigting sa partnership ng Pilipinas at Indonesia sa sektor ng agrikultura at sea connectivity sa state visit ni Indonesian President Joko Widodo. Mula sa Malacanang, ito ang balita ni Rosalie Coz, live. Rosalie? Magandang gabi, Angela. Sa muling paghaharap ni Pangulong Rodrigo Duterte at Indonesian President Joko Widodo sa isang bilateral meeting, binigyang diin ni Pangulong Duterte na nais pa nitong palawigin ang ugnayan ng dalawang bansa. Ang Indonesia ang isa sa pinakamatagal ng kapartner ng Pilipinas sa rehiyon. Kaninang hapon, formal na sinalubong ni Pangulong Duterte ang delegasyon ni Indonesian President Joko Widodo sa Malacanang na nasa 2 araw na state visit sa Pilipinas at dadalo rin sa ASEAN Summit bukas. Matapos ang seremonya, agad na nagkaroon ng restricted meeting ang dalawang pinuno at sinundan ng isang bilateral meeting. Ilang kasunduan din ang pinirmahan tulad ng partnership sa agricultural research, consultation at assistance, gayon din ang pagtatatag ng Sea Project Connectivity na ilulunsad sa Davao City sa araw ng Linggo. Samantala, kaugnay naman ang pasisinaya ang roll-on roll-off service sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia, ipinahayag ni Pangulong Duterte na upang matiyak ang seguridad sa pagkakaroon nito, hihilingin niya sa ASEAN ang pagkakaroon ng multinational task force. So if there's a commercial route you have to consider also the security concerns. So maybe we'll have to agree to provide escorts in the meantime. Samantala, nag-commit naman ang Indonesia at Pilipinas na kapwa pangangalagaan ang kapakanan ng mga migrant worker. We agreed to strengthen cooperation on the protection of both countries' citizens as well as ASEAN migrant workers. Muli ring napag-usapan at binigyang diin sa paghaharap ng dalawang Pangulo ang pagpapalawig ng BIMP Iaga Sub-Economic Region, ang isyu ng seguridad sa Sulu, Sulawesi upang maiwasan ang pamimirata, terorismo at extremism sa reyon, gayon din ang illicit drugs at maging ang pagpapaigting ng ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Indonesia.
Angela, bago pa man mag-umpisa yung welcome ceremony para kay President Widodo dito sa Malacanang, nagpaunlak na ng interview si Pangulong Duterte sa mga tauhan ng media. At syempre, isa nga sa mga tinanong sa kanya ay ang issue tungkol sa usapin ng Pilipinang nasa ilalim ng death row sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Ayon sa Pangulo, hindi niya i-enforce o ide-demand at igagalang niya ang mga batas na umiiral sa Indonesia. Ngayon, kung napag-usapan ng issue tungkol sa OFW worker na si Mary Jane Veloso, sabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, hindi ito napag-usapan sa bilateral meeting. Pero sa restricted meeting, ang tanging nakakaalam lang kung ano napag-usapan sa pagitan ng dalawang pinuno ay walang iba kundi si Pangulong Duterte at si President Widodo. Kaya alamin natin kung ano ang mga update hinggil sa usapin na yan sa mga susunod na pagkakataon. Yan muna ang latest live mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, live na nag-ulat mula sa Malacanang. Nanindigan ng Department of Transportation na hindi ipapagamit o ipagagamit sa publiko ang 48 bagong bagon ng MRT. Ito ay kung hindi maglalabas ng sertipikasyon ng International Third-Party Audit Team na inatasan ng pamahalaan na magsuri sa mga biniling tren mula sa China. Ito ang balita ni Joan Nano. Pag hindi safe, hindi ko paanda rin yan. Baka bakaling ko yan. But certainly, hindi rin ako magbabayad. Bakit naman ako magbabayad? Ito ang mariing pahayag ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade hinggil sa 48 bagong bagon ng MRT na binili ng nagdaang administrasyon mula sa China. Desidido si Tugade na huwag ipagamit ang mga bagong tren kaysa isakripisyo ang kaligtasan ng publiko. Nagmamatigas din ang kalihim na hindi niya babayaran ang 3.8 billion pesos na halaga ng mga bagon kung hindi ito sa sertipikahan ng third-party audit team na inatasan ng DOTR na sumuri sa mga tren. Meron ho akong tinitignan anggulo dyan. Pag naprueba ho yung anggulo na yan, sasabihin ko publicly yan. 2013 pa nang bilhin ng Administrasyong Aquino ang 48 bagon mula sa Dalian Locomotive and Rolling Stock Company sa China. Babala naman ng Transportation Department, papananagutin nila ang sino mang mapapatunayang nagsamantala sa naturang proyekto. Sinubukan ng UNTV News Team na kunan ng pahayag si dating DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya hinggil sa issue. Subalit hanggang sa ngayon ay wala pang nakukuhang mensahe mula dito. Naniniwala naman ang ilang eksperto na hindi makakatulong sa pagsasaayos ng operasyon ng MRT3 ang pagpapalit-palit ng maintenance provider ng mga tren. Ayon sa railway expert na si Rene Santiago, importante ang pagkakaroon ng iisang sistema upang mas mapangalagaan ang kondisyon ng MRT. So kung talagang long-term solution yan, huwag mong ulitin yung solution ng nakaraan. Yung pinaghati-hati, tapos may mga short-term. Kailangan talaga yan, bigyan mo na ng permanent solution. Single point of responsibility dapat yan. Sa loob ng halos 18 taon ng MRT, 4 na kumpanya na ang nangasiwa sa pagmamantine ng mga tren. Kabilang sa mga ito ang Sumitomo TESP, PH Trams, Global APT at ang Busan Universal Rails Incorporated. Sa datos ng Department of Transportation, umaabot na sa higit 700 ang insidente ng passenger unloading at service interruptions ang naitala simula nang maipasa sa Busan ang pagmamantine sa mga tren ng MRT. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tutol ang ilang bus operators sa napipintong pagpapatupad ng mas mahigpit na patakaran sa pag-phase out sa mga lumang bus. Ito ang balita ni Monok Son. Nais ng ilang mga bus operator na makipag-usap sa LTFRB hinggil sa ipatutupad na mas mahigpit na patakaran sa pag-phase out sa mga bus. Ayon kay Alex Yage, presidente ng Provincial Bus Operators Association, hindi man lamang sila nakonsulta kaugnay ng ilalabas na department order. Magre-request kami ng dialogue muna. Kasi nababalitan lang namin ito sa mga mabuti niya ang media. Tinatawagan kami. Yung kung sino yung gumagawa ng polisiya, hindi mo lang kami inaabisuhan. Ano ba ang gusto nila? Kasi makikreate na naman ito ng confusion. Dagdag ni Yage, malaking kalugihan ito sa ilang operator na nakasunod sa dating ipinatupad na patakaran na kung saan pinapayagan na i-recondition lamang ang mga lumang unit. So hindi pa Pero yung mga na-rebuild na buses noon ng accredited na mga rebuilder, na-scrap na lang yun hindi na nagamit. Oh,
Laking pera. Sayang, di ba? Bakit anong pagbabago? Bakit babaguhin? Natuwa naman ang City Bus Operator Association dahil magiging patas na ang kompetisyon. Mayroon kasi umanong ilan na nandadaya sa pagparehistro ng sasakyan. Yes, magiging fair. Kasi para naman to give naman justice to those legitimate operator who are talaga really buying brand new one. Kasi they want to modernize. Desidido ang LTFRB at LTO na ipatupad ang mas mahigpit na patakaran. Base sa bagong guidelines, ang lahat ng mga public utility buses, mga tourist shuttle bus at maging mga truck for hires ay kailangang mag-submit ng Certificate of Manufacture ng chassis at ng kanilang mga makina. Matapos ito ay tsaka pa lamang silang papayagan na mag-renew ng prangkisa at ng kanilang mga rehistro. 15 years talaga, strict implementation from the date of manufacture, not date of importation. Para dito, it's the buses, the regular buses, and kasama ho dito yung mga ibang school bus, the shuttles, and trucks for hire. Kaya nga yan pinag-usapan yung magiging pamantayan para sa lahat para maiwasan na itong mga pangyayaring aksidente. Ayon sa LTFRB, posible na sa susunod na linggo ay ilabas na ang inamyendahang department order mula sa DOTR. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Isang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuan sa Manila Port area kagabi. Sa Malabo naman ay isang lalaki rin ang nasawi matapos pagsasaksakin ng hindi pa natutukoy na sospek. Ito ang balita ni Reynante Ponte. Isang lalaki ang natagpuang patay sa Atlanta Street sa Manila Port area kagabi. Nakasuot na kulay asul na sando at itim na short, ang biktima na may mga tattoo sa balikat at dibdib. Ayon sa Baseco Police, may tama ng bala sa ulo ang hindi pa nakikilalang biktima. Iniimbestigahan na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng lalaki at ang posibleng nasa likod ng insidente. Samantala, isang lalaki rin ang nasawi sa Malabon matapos saksakin ng 8 beses. Kinilala ang biktima sa alis na toto na may edad na 30. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, nakatakbo at nakahingi pa umano ng tulong ang lalaki bago ito binawian ng buhay. Palaisipan naman sa mga kaanak ang dahilan ng pagpatay sa biktima. Okay, mabait. Kasi dito ko na talaga yan nakilala. Dito mabait, aywan ko lang po sa kanila. 5 naman ang nasawi at 25 ang naaresto sa magkakahiwalay na police crackdown operation sa Batangas kahapon. 24 na iba't ibang klase ng baril din ang nakumpiska sa operasyon, bukod pa sa 2 granada, mga bala ng baril at 154 na pakete na hinihinalang shabu. Ayon sa Batangas Police, layo ng operasyon na ihain ang nasa 60 warrant of arrest sa kasong illegal drugs, loose firearms at pagnanakaw ng mga motorsiklo. Ngunit nanlaban umano ang ilan sa mga sospek kaya't napatay. Actually, hanggang ngayon ay ongoing pa. So 66 na search warrants yon dito sa 31 municipalities at saka 3 cities ng Batangas Province. Samantala, nakakulong ngayon sa Dasmariñas Cavite Police ang 3 drug suspect na naaresto sa bypass operation sa Barangay Langkaan kagabi. Kinilala ang mga ito na sina Renato Encabo, Donald Binauhan at Joel Flores. Nakuha sa kanila ang 10 pakete ng hinihinalang shabu at ilang drug paraphernalias, pati na ang isang kalibre 45 at kalibre 40 na baril at mga bala. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Philippines. Mayong gabi, ani ang detalye sa atong mga balitang promdi. Gibisita ni Vice President Leni Robredo ang Sama Badjao ug Tagalog community sa lungsod sa Cabanatuan isip kabahin sa iyang Angat Buhay program. Samtang padayon ang pag-ayos sa brush dam sa Agno River nga anaa sa Barangay Paitan sa Santa Maria, Pangasinan. Kini ang balita ni Danny Munar. Pinangunahan ni Vice President Leni Robredo ang pamamahagi ng 10 water pump sa Sama Badjao at Tagalog community sa Purok 5 sa Cabanatuan City kahapon. Inikot din niya ang mga bahay ng mga residente na bahagi ng kanyang Angat Buhay program. Layon din ng pagbisita na bigyan ang komunidad ng skills training kagaya ng food processing, handicrafts, jewelry making at pagtatanim ng kalamansi. Ito ay sa pamamagitan ng partnership sa LGUs na katuwang sa Angat Buhay program. Gusto po namin dahil po sila may naumpisahan na at napakasisipag. Gusto po nating i-link sila. Gusto po nating i-link sila sa mga makakatulong sa kanila.
Nagbigay na po nag-pledge na po ng suporta yung PhilMec. Samantala, sa bahagi naman ng Pangasinan ay patuloy na ang ginagawang pagsasaayos sa nasirang bahagi ng Brush Dam sa Agno River sa Barangay Paitan sa Santa Maria. Nasira ang dingding ng dam noong linggo dahil sa pagpapakawala ng malaking volume ng tubig ng San Roque Dam. Imbakan ng tubig ang dam para sa irigasyon sa mga bayan ng Rosales, Santo Tomas, Alcala at ilang bahagi ng Coyapo sa Nueva Ecija at sa Moncada, Tarlac. Ipinahinto muna ang irigasyon habang inaayos ang dam. Ayon sa Lower Agno Irrigation System, 6 na beses nang nasisira ang Brush Dam. Kaya rekomendasyon nila na limitahan muna ang quarry operation doon at kung maaari ay tumulong rin ang operator sa restoration neto. Target nilang matapos sa Lunes ang dam repair. Samantala, sinisimulan na ng Nueva Vizcaya Veterans Regional Hospital ang recruitment ng 75 doktor na kailangan sa pagpapalawak ng serbisyo medical sa Bayumbong. Ayon kay Hospital Health Education and Promotion Officer 3 George Basilio, plano rin nilang pataasin sa 500 ang kasalukuyang bed capacity ng pagamutan. Para sa mga nais mag-apply, maaari makipag-ugnayan kay Basilio sa numerong 0916-678-2086. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Nagpahinumdom ang Department of Labor and Employment o DOLE Region 9 sa mga aplikante kung unsa ang angay o dili angay buhaton aron dali madawat sa trabaho. Kini ang balita ni Dante Amento. Mas de 2,000 trabaho ta oprese el Department of Labor and Employment ay mga partner organization kun mga job seeker na Zamboanga Peninsula na diila Labor Day Jobs Fair na Lunes. 2,000 DST para na local employment y el 37,000 también para na otro país. Ya dali aviso el DOLE Region 9 con mga aplikante para inmediatamente que recibir na trabajo. Asigon con Regional Director Ophelia Domingo, manada aplikante ya falya o no ay pwede recibir particularmente na dia de entrevista. Por eso debe man preparain buenamente el mga job seeker, incluido desde el resume y mga posible pregunta relatado del trabajo quiere man aplika. They should also prepare their resume. Wag mo yung mga binili lang sa na proforma na information na yan, pa yung data. Kailangan talaga siya mismo ang nag-prepare. Necesita también sigun que tiene proper attire y no madol tapasya lang. Debe tener kumpiyansa y man asigura con el trabajo que apropia na cosa ya estudia o mga abilidad. Kung wala man siyang experience, ano na yung kanyang mga extracurricular activities sa school? Kasi doon makikita ng employer ano yung kanyang mga strengths niya, doon makikita ko yung kanyang mga interest. Taapila también el DOLE na mga aplikante que tumabintaha di este oportunidad para busca trabajo. Dante Amento, UNTV Noticias, Eriscate, Ciudad de Zamboanga. Sa laing balita, gibida sa mga taga Sudipen La Union ang ilang mga nag-unang produkto nga gama gikan sa kawayan subay sa pagsaulog sa Kawayan Festival. Usa ka parada usab ang gipatigayon diin makit-an ang mga maanindot nga karosa nga giadornohan sa nagkalain-laing himan sa mga Ilocano nga gama gihapon sa kawayan, susama sa mga bag, bilao ug uban pa. Nagsangka usab ang mga representante sa 17 ka mga barangay sa Sudipen sa paghimo og lami nga tinungbo. Ang tinungbo kay usa ka kalanon nga ang mga sagol, asukal nga maskubado, lubi ug pilit nga bugas ug ginaluto kini sa kawayan. Samtang mamahimo nga modalikyat ang katawhan sa Sudipen Trade Center tapad sa Municipal Hall diin mapalit ang ilang mga produkto sama sa wallet, bag ug mga home decor nga gama sa kawayan. Og kana ang mga balita nga atong gitutukan sa nagkalain-laing bahin sa Pilipinas. Gikan diriya sa Davao City, balik diha sa kauluhan. 13 atleta sa palarong pambansa ang kinakitaan ng team manager ng Adamson University ng potensyal na makapaglaro sa international sports event sa hinaharap. Ito ang balita ni Lane Moreno. Sa kanyang
paglilibot sa isinasagawang palarong pambansa 2017 sa San Jose Antique. 13 atleta na agad ang na-scout ni Adamson University Team Manager Belmar Bayumbong na kunin at i-train sa Adamson University. Ang mga ito ang kinakitaan ni Team Manager Bayumbong ng potensyal na maging pambato ng ating bansa sa mga international sports event. Sa Basketball Boys Secondary Division, 2 ang mula sa Region 6 at 2 rin mula Calabarzon. Sa Volleyball Girls, 1 mula sa Sac Sargent at 1 mula Central Luzon. 2 lalaki rin ang galing sa Region 6 para sa Volleyball Boys. Sa softball, 2 mula Region 6, 1 mula Central Visayas at 2 sa Negros Island Region. Ang dami namin nahanap dito na talagang ang laki ng potentials. We're recruiting them to actually have a chance to complete education sa mga premier universities sa Manila. Free scholarship and then we give them allowances and some perks para ma-boost up yung moral nila to be a successful athletes later on sa PBA at saka sa siyempre ASEAN competition, Asian Games at probably we can have athletes coming from this palarong pambansa na mag-compete sa Olympics. Ayon pa kay Bayumbong, kakausapin niya ang mga ito upang agad maiproseso ang kanilang mga dokumento upang makapasok sa Adamson. Lubos namang ikinatuwa ng mga napiling manlalaro na mabibigyan sila ng pagkakataon upang mahasa pa ang kanilang mga kakayahan at makapag-aral ng libre. Samantala, ikinatuwa naman ni Governor Cadiao ang pagpipili ng DepEd bilang host province ang Antique sa palarong pambansa. Malakian niya ang naitulong nito sa moral at ekonomiya ng probinsya. Ito talagang palarong pambansa is an economic driver. Dapat talaga gawin ito sa mga probinsya na hindi masyadong nakikilala at mahina ang ekonomiya kasi talagang nag-boost ang aming economy dito. Isasagawa din ang Milo Olympics, Squaa at Batang Pinoy sa probinsya sa susunod na taon. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue, San Jose, Antique. Patok ngayon sa mga turista ang grape picking sa taniman ng mga ubas sa Bawang La Union. Ito ang balita ni Bradley Robusa. Kung may strawberry picking sa farm sa La Trinidad, Benguet, dinarayo naman ngayon ng mga turista ang grape picking sa isang farm sa Orayong, Bawang La Union. Sariwa at matatamis na mga ubas ang maaaring pitasin ng mga turista na nagkakahalaga ng 300 hanggang 400 pesos kada kilo. Nakita ko siya sa internet, kaya yun. Nandito po kami ngayon, tinitingnan namin yung grapes farm. Masarap. Tsaka fresh na fresh. Ayon sa may-ari nitong si Mang Virgilio, 76 na puno lang ang pinagmulan ng 1,500 grape trees ngayon ng farm. Lumago ito dahil na rin sa sikap at tiyaga ng kanyang pamilya. High value commercial crop po to, ma'am. Yung sinasabi nila na walang pera sa farming, hindi po yung totoo. Bukod sa mga prutas na ubas, maaari ding mag-uwi ang mga bisita ng sanga at unrooted na puno na maaaring itanim sa bakuran. Nagkakahalaga ang mga sanga ng ubas ng 50 pesos bawat isa, habang 3,500 pesos naman ang kada 100 pieces unrooted na puno ng ubas. Bradley Robusa, UNTV News and Rescue, Bawang La Union. At yan ang ating sports at featured news ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Happy weekend sa inyo, Angela and Monica. Happy weekend sa inyo at sa ating mga kasambahay. Medyo long weekend to dahil Labor Day on Monday. Ingat sila pa rin, diba? Sa traffic. Maraming salamat again, Talia. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan. Ngayong gabi, aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Magandang gabi.